Matagal ng pagbabasura ang ikinabubuhay ni Nolly. Simula nang iwan siya ng kanyang asawa, ay hindi niya na muling pinagtuunan pa ng pansin ng pag-ibig. Binuhay niya na lamang ang kanyang sarili kasama ang kanyang ina na may edad na. Nasa 35 anyos na si Nolly, kaya naman wala rin itong tigil sa pagkayod. Siya lang kasi ang maaasahan ng kanyang ina na pagtatahi lang rin ang basahan ang alam na gawin. Isang umaga, ay maagang nagtungo si Nolly sa tambakan para manguha ng mga lata at plastik na mga bote para ipunin at nang maibenta niya sa junk shop. Nang sa gayon ay may maipangbili siya ng pagkain kahit na papaano. Maliit lang rin kasi ang kinikita ng kanyang ina na si Aling Mercy, kaya obligado siya na maging kayod kalabaw. "Oh Nolly, ang aga-aga mo ata. Para kang may asawa at mga anak sa paghahanap buhay." "Kailangan ho boss para kahit papaano po may mailaman sa sikmura namin ni Inay. Sige ho, yan na ho muna kayo habang wala pa hong ganong tao dito." Tango na lamang ang sagot ng matanda sa kanya. Ipinasok niya ang bisikleta na may sidecar na kahoy. Hirap na rin siyang ipidalito dahil na rin sa bukod sa luma na ay sira na rin ang isang gulong nito kahit masasakit na ang kanyang mga binti. Pero kailangan rin niyang tiisin iyon. Pagdating niya ay swerte pa rin dahil bagong buhos ang basura kahit nakita niya kaagad ang mga lata at ilang mga plastik na bote. Panay ang kuha ni Nolly sa mga iyon at nang mapuno niya ang 3 sako ay lumipat naman ito sa kabilang pwesto. Medyo nagulat pa nga ito dahil sa nakita niyang tila paan ng bata. Kaya't dahan-dahan siyang lumapit para makumpirma kung tao nga ba yun. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Nolly nang makita ang 2 batang lalaki na kandong ang mas nakababata dito. Pareho itong tulog kaya naawa ang lalaki. Lumapit siya sa mga ito at pinagmasdan ang itsura. Napailing na lamang si Nolly dahil sa sinapit ng mga ito, kaya't ginising niya ang mas malaki. Boy, gising kayo. Bakit dito kayo natutulog ha? Saan nasaan ang mga magulang niyong 2? Ang late pa nitong kasama mo Nako, papaalisin niyo na po ba kami dito? Huwag naman po muna Manong. Wala po kaming mahuhuyang magkapatid. Ha? Ibig sabihin ulila na kayo? Saan ba kayo nakatira para maihatid ko na kayong 2 ha? Hindi ko po alam. Halos 2 linggo na po ata kaming palaboy-laboy dito. Kaya hindi ko na po alam ang bahay namin. Ilang taon ka na ba? At hindi mo alam ang bahay nyo? Sa kapatid mo kamo ito, hindi ba? Ilang taon na rin ito at saan kayo kumakain kung palaboy kayo? Yumuko ang batang si Samuel. Medyo naluluha ang mata nito at pinagmasdan ng nakababatang kapatid na mahimbing pa ring natutulog. Saka muling humarap kay Nolly para magkwento. 8 taon na po ako Manong. Ito pong si Junior ay 5 taong kulang po. Ang natatandaan ko po ay kasama kami ng mama namin sa simbahan. Tapos napitawan ko po ang kamay niya kasama ko po si Junior. Kaya nawala kayo. Ibig sabihin, nawala kayo ng mama mo. Hindi kaya hinahanap na nila kayo? Hindi ko rin po alam Manong Baka po may pagkain kayo dyan kahit tinapay lang. Pahingi naman po para kay Junior. Biglang nagising ang kalong nitong bata at umiyak na panandalian. Marahil ay hindi wasto ang tulog nito o di kaya naman ay sa dami na rin ang sugat nito dahil marami ang lamok sa lugar. Dahil doon ay nahabag si Nolly. Naalala niya na may dala nga pala siyang isang supot ng tinapay sa bag. Kaya't ibinaba niya na muna ang kanyang dalang sako. Ito kainin niyo. Gusto niyong sumama na lang muna kayo sa akin? Huwag kayong mag-alala. Hindi ako masamang tao. Mahirap lang rin ako pero may maayos naman na matutulugan. Ano, gusto niyo ba? Talaga po. Ang bait niyo naman po. Samuel nga po pala ang pangalan ko. At ito nga palang kapatid ko ay si Junior. Ako naman ay si Nolly. Ano tara? Para makaligo na kayong magkapatid. Ang dumi niyo na. Baka magkasakit kayo, mas mahirap yun. Maraming salamat po Kuya Nolly. Kahit hindi na po ako, basta si Junior po ay maayos at makatulog po ng maayos. Okay na po sa akin yun. Ngumiti si Nolly
at siya na rin ang nagbuhat sa batang si Junior. Pait ito at maraming bakas ng sugat kaya naman naawa siya sa bata. Nagulat pa ang matandang kausap niya kanina dahil may kasama na siyang 2 bata ngayon. "Oh, Nolly, saan mo naman nakuha ang 2 batang yan ha? Huwag mong sabihin, aampunin mo pa ang mga yan." "Oo, kawawa naman ho ang mga batang ito eh. Mas kawawa sila kung maiiwan dito. Baka magkasakit pa sila ng tuluyan." "Nako, ang bait mo talagang bata ka. Pagpalain ka nawa dyan sa ginagawa mong yan." Tumawa na lamang si Nolly habang karga ang batang payat. Habang naglalakad sila, ay pinagtitinginan naman ng mga ito ng ilang mga nasa kalye. Tila nandidiri pa nga sa karga niyang bata. Habang si Samuel naman ay nasa likod lang nito at nakasunod. Pagdating nila Nolly sa bahay, ay dubungaran kaagad sila ng kanyang ina at mabilis na lumapit na may gulat sa mukha. Nagtago pa si Samuel sa likuran ni Nolly dahil natatakot siya sa nanay ni Nolly. Iniisip nito na baka saktan lamang sila. "Diyos ko, Nolly anak. Saan mo nakuha ang mga batang ito ha? Bakit ganyan ang mga itsura nila?" "Naku Nay, nakita ko lang po sila doon habang nanguha po ko ng mga kalakal. Ito po pala si Samuel at pati na rin ang kapatid niyang si Junior. Ayos lang naman siguro Nay kung dito lang muna sila tumira, hindi ba?" "Ayos lang naman anak. Halika apo at papalikuan ko kayo. Tignan mo yung mga balat mo. Gamutin rin natin yan mamaya ha." Tumango ang batang si Junior. Saka ito kumarga sa matandang babae na si Aling Ason. Sumunod rin si Samuel sa mga ito. Habang itong si Nolly naman ay nagpunta sa tindahan para bumili ng pagkain para mailuto niya. Nakabili siya ng 2 balot ng noodles at itlog. Mabilis na umuwi si Nolly para iluto ito nang sa gayon ay makakain ng 2 magkapatid. Mabuti ay may kasya pang damit sa mga ito dahil sa ilang mga damit na tinahi ng kanyang ina. Matapos na paliguan ng nanay niyang magkapatid, ay ginamot na rin ito ang mga sugat ni Junior. Sa kanya ito pinaghain para malamnan ng kanin ang mga sikmura ng mga bata. "Ayan, ayos na. Tingnan mo nga naman, gwapo ka pala Junior. Mula ngayon ay dito na kayo ng kuya mo ha, para hindi na kayo magpalaboy-laboy sa kalye." "Maraming salamat po Lola Ason. Mabuti na lamang po dahil nakita kami ni Kuya Nolly. Ang bait niyo rin po pala, lalo na po si Kuya Nolly." "Abay oo naman, mabait talaga ang anak kong yon. Sige na, kumain na kayo, para pwede na kayong matulog pagkatapos. Itatahi ko kayo ng mga damit mamaya ha." Pumalakpak na lamang si Samuel maging ang kapatid nito. Saka kumain ng nilutong noodles ni Nolly. Sumabay na rin sila sa 2 bata. Kahit na mahirap ang buhay, ay mas pinili pa rin ni Nolly ang tumulong, kahit na hindi naman niya yung tungkulin. Lumipas ang maghapon. Kahit maliit lang ang tirahan ng mag-ina, ay nagawa naman ito ng paraan ni Nolly. Kinumpunin niya ang sirang papag para doon pahigain ang 2 bata. Pinapanood siya ni Samuel sa ginagawa, kaya't lumapit ito kay Nolly. Tinulungan siya nito sa pag-aabot ng pako at mga simpleng bagay. "Bakit lumabas ka pa? Malumok dito oh. Pumasok ka na." "Tutulungan ko na po kayo. Kahit dito man lang po ay makatulong ako Kuya Nolly." "Hindi mo naman kailangan na tumulong. Basta pag may pagkain dyan, kumain kayo ha. Basta kahit wala tayong pera, gagawan ko ng paraan makakain lang tayo." "Maraming salamat po kuya. Sana po balang araw ay makabawi kami ni Junior sa inyo." Ginulo naman ni Nolly ang buhok nito, kaya medyo natawa si Samuel. Maraming araw ang dumaan, ay mas lalong naging malapit ang loob ng 2 bata sa mag-ina. Madalas nakasama ni Nolly itong si Samuel sa pagbebenta ng kalakal, at si Junior naman ay naiiwan sa nanay niya. Medyo gumanda na rin ang katawan ng mga ito, kahit na minsan ay kapos sila sa pagkain. Isang umaga, habang nakasakay sa depadyak si Nolly at si Samuel para umigib ng tubig, pansin nito na panay ang tingin ng ilang tao sa kanila, pero hindi naman niya nauunawaan ang dahilan, kaya't binabaliwala na lamang niya ito hanggang sa lumipas ang ilang araw. Bigla na lamang may dumating ng mga taga-barangay sa bahay nila. Umagang-umaga yon,
Nagulat pa nga sila dahil may ilang kasama na otoridad ang mga ito. Katok ng kagawad. Magandang umaga, Nolly. Maaari ka bang makausap? May mga kasama kasi kami dito na 2 tao at may hinahanap silang mga bata. Ayon sa mga nagsabi, narito raw ang mga yon. Mga bata? May mga kasama nga kaming 2 bata rito. Sandali lang ho, kagawad ha, at kigisingin ko lang po. Tinawag ni Nolly ang 2. Dahil sakto naman nagising na rin ang mga ito. May ilang ring mga tao sa labas ng bahay nila, kaya't nagtataka na nga siya. Sandali lang ho, kagawad, at naghihilamos lang ho. Bakit nga ho pala at may mga pulis pa po kayong kasama? Ayon kasi sa ulat, nakikita raw na pinagtatrabaho mo ang mga bata at kilala rin ng 2 kong kasama yung mga bata na kasama mo dyan. Pinagtatrabaho po? Sino naman ho ang nagsabi niyan? Heto na pala sila, Samuel po at si Junior. Lapit kayo, Samuel at Junior. Dali, may naghahanap sa inyo. Bakit po ba, Kuya Nolly? Inaantok pa po kami ni Junior eh. Sambit ni Samuel sa Kuya Nolly niya. At doon muli nagsalita ang kagawad. Kung tama daw ba ang report nito ang mga bata. May nagsalitang babae. Kaya't nagulat si Samuel at kaagad na tinignan ng ginang. Mama? Mama, kayo nga po. Bakit ngayon lang po kayo dumating? Umiiyak na sabi ni Samuel. Tama nga. Itinago mo ang mga batang ito dito, Nolly. Tapos pinagtatrabaho mo? Bakit hindi mo ina-report na may mga kinupkup kang bata? Alam mo bang matagal nang hinahanap ng mga ito ang kanilang mga anak? At dahil sa pagtatago mo sa mga ito, sumama ka sa amin. Ho? Kagawad naman. Alam niyong hindi ko po yan magagawa. Isa pa po, papaano ko pong malalaman kung hinahanap ang mga batang ito? Tignan niyo nga po ang bahay namin, oh. Wala po kaming kakayaang bumili ng telebisyon. Wag po. Huwag niyo pong huliin ng Kuya Nolly namin. Mabait po siya sa amin sa si Lola Ason. Hindi po totoo na pinagtatrabaho niya kami dito. Inaalagaan pa nga po kami nila ni Junior eh. Mama, huwag niyo pong ipahuli si Kuya Nolly. Siya po ang kumupkup sa amin. Samuel, siya ba ang mama mo? Kung gano'n ay hinahanap pala kayo. Please po, Mama. Huwag niyo po siyang ipapahuli. Tinulungan po kami ni Kuya Nolly noong nasa basurahan po kami. Huwag niyo pong ipahuli si Kuya Nolly. Nagtinginan ng kagawad maging si Nolly sa mga ito. Saka tumango para tapikin ang balikat ni Nolly. Nag-usap ang mga ito at nagkaintindihan. Ayaw pang sumama noong una ni Junior sa mga ito dahil natatakot raw. Pero kinausap ito ni Nolly at doon lamang itong umiti. Kuya Nolly, maraming salamat po ha. Hindi namin kayo makakalimutan ni Junior. Pangako po, dadalaw kami dito. Hindi na kailangan. Basta talagaan mo na lang si Junior ng mabuti ha at mag-aral kayo ng mabuti. Salamat po talaga, Kuya Nolly. Mamimiss po namin kayo. Pati po si Lola Ason. Umiiyak na sabi ni Samuel. Sige na, hinihintay ka na ng mama mo. Magpakabait kayo ha. Opo, Kuya. Alis na po kami. Salamat, Nolly ha. Utang namin sa iyo ang buhay ng mga anak namin. Tanggapin mo itong pabuya para sa pagkupkup mo sa mga anak ko. Naku ma'am, hindi na ho kailangan. Ang pagtulong ko ho sa mga anak nyo ay puro at walang masamang intensyon. Basta't alagaan nyo na lamang po sila at huwag nyo na po silang iwawala. Nagulat pa nga ang ginang dahil hindi kinuha ni Nolly ang malaking halaga. Maging ang kagawad ay nanghinayang din. Umiiyak pa rin si Samuel nang yakapin siya nito at maging si Junior. Kaya nang makaalis ang mag-iina, ay doon na lamang muli siya nakaramdam ng lungkot. Parang naramdaman na naman niya ang iwanan ng mahal sa buhay. Katulad noon nang iwan siya ng kanyang asawa. Napakabuti mo, anak. May awa ang Diyos dahil alam kong may magandang bagay na nakalaan para sa'yo. Napamahal na po talaga sa akin ng 2, Nay. Para na naman po akong naiwang mali. Ako man ay nalungkot din, anak. Pero mas gaganda ang buhay nila sa kanilang magulang. Salamat na lang rin dahil hinanap pa sila. Sana hindi nila tayo makalimutan, Nay, no? Nagpatuloy muli ang buhay ni Nolly at pati na rin ni Aling Ason. Gaya ng dati, ay kahit kalabaw muli si Nolly para mabuhay sila ng kanyang ina.
paghahanap ng mga bakal, at pananahiang trabaho ng mag-ina. Yun pa rin ang kanilang ikinabubuhay. Hanggang sa mabilis na lumipas ang mga araw, linggo, buwan at maging mga taon. Nagulat ang mga ito dahil bigla na lamang may dumating na mga pagkain at kung ano-ano pa na hindi naman nila kilala kung kanino galing. Kaya naman hindi nila yun kinukuha kahit pasalat sila sa pagkain. Hanggang isang araw ay may isang binata na nagpunta sa bahay ng mga ito at laking gulat na lamang ni Nolly nang si Samuel pa lang nagpapadala ng mga pagkain sa kanila. Binata na ito at mukhang may trabaho na rin. Napaluwa pa si Nolly dahil buong akala niya ay kinalimutan na siya ng itinuring niyang mga kapatid. Inilabas ni Samuel ang hawak na diploma kaya't mas lalong napaiyak si Nolly. Kuya, isa na akong ganap na doktor. Nag-aral po akong mabuti para sa'yo at kay Lola Ason. Samuel, akala ko ay nakalimutan mo na kami. Mahusay at natupad mo na ang pangarap mo. Ang tagal na panahon nang nakalipas na na. Butit naalala mo pa kami. Dahil po yun sa inyo. Pinagbuti ko po para ako naman po ang tumulong sa mga kabutihang ginawa niyo sa amin noon ni Junior. Sa Amerika po kasi kami pinag-aral ng aming mga magulang. Kaya't hindi na po kami kaagad nakabalik dito sa Pilipinas. Ngayon lamang po ulit kami nakauwi. Teka, nasaan na nga pala si Junior? Nandito rin kuya. Junior, tara na. Nanlaki ang mga mata ni Nolly nang makita si Junior na may daladalang bagong tricycle. At may laman ng mga pagkain gaya ng isang sako ng bigas at kung ano-ano pa. Natuwa naman si Aling Ason dahil muli niyang nakita ang mga bata na itinuring niya ng parang apo. Ang laki na ng pinagbago ng mga ito dahil sa pareho ng mga binata ang dalawa. At siya naman ay halos may edad na rin. Nagmano sa kanya si Junior, maging si Samuel. Tuwang-tuwa silang mag-ina dahil dinalaw sila ng mga batang minsan ay naging parte ng buhay nila. Ipinagluto ni Aling Ason ang magkapatid nang nakagawa nilang ulamin noon. 2 balot ng noodles at 3 pirasong itlog. Ang sarap pa rin po nito, Lola Ason. Alam niyo bang ganito palagi ang ulam namin sa umaga ni Junior? Minsan nga po ay pinapagalitan na kami ni Mama eh. Huwag naman araw-araw, Apo. Sige na, kain na kayo ni Junior. Mas masarap po talagang kumain lalo na kung marami tayo. Nga pala kuya, may regalo kami ni Junior sa inyo mamaya. Sama po kayo ni Lola Ason ha? Anong regalo? Ang dami na nga ng dala nyo eh. May pahabol pa. Baka magalit na niyan si Ma'am Tess ha? Doon pa lang sa tricycle na bigay nyo. Grabing laking tulong na sa amin noon ni Inay. Ako hindi po kuya. Si Mama nga po ang nagsabi. Kahit natutuwa ako na sa wakas ay makakaiga na si Lola sa maayos na higaan. Natuwa na lamang ang mga ito at ipinagpatuloy na ang pagkain. Tuwang-tuwa pa sila dahil ang reaksyon ni Aling Ason ay ganoon na lamang nang malaman na sasakay sila sa malaking sasakyan na dala ng magkapatid. Saan ba tayo pupunta, Samuel? Baka malayo yun ha? Hindi kuya, medyo may kalayuan lang ng konti pero hindi naman po tayo mawawala. Kaya talagang dalawa. Tahimik lamang sila sa biyahe at maya-maya pumasok sila sa isang kilalang subdivision na madalas pasukin ni Nolly para kumuha ng ilang kalakal doon. Marami ang mga naglalaki ang mga bahay, kaya naman manghang-mangha si Aling Ason. Ngayon lang rin kasi ulit siya nakaalis ng bahay. Ilang sandali pa ay huminto ang sinasakyan nila sa isang magandang bahay, kaya naman bakas ang kalituhan sa mukha ni Nolly. Maya-maya pa ay bumukas iyon at iniluwa nito ang ina ng dalawa. Kumuhay pa nga ito dahil nakababa na pala sina Samuel at Junior. Pinagbuksan pa sila ng driver kaya hindi kaagad nakahuma ang matanda. Bagong bahay niyo ba ito, Samuel? Ang ganda pala ng bahay niyo. Maganda ba kuya? Kayo po, Lola Ason, ano po ang tingin niyo? Tama ang kuya mo, Apo. Maganda ang bahay niyo. Narito rin pala ang mama mo, ano? Opo, tayo na po sa loob. Nang sa gayon ay makita niyo po ang buong bahay. Maya-maya ay pumasok na nga sila sa loob. Lola, Kuya Nolly, para po sa inyo ang bahay na ito. Nagdesisyon po ako kasama si Mama na bigyan kayo ng panibagong bahay bilang ganti at pagtanaw po ni Mama ng utang na loob sa inyo sa pagkupkup niyo sa amin noon. Naku, hindi naman na kailangan yun, Samuel.
Ang makita namin ni inay na naging maayos at maganda ang buhay nyo, ay okay na sa amin na yun. Magandang regalo na yun para sa amin. Maraming salamat na lang ha. Hindi nyo naman na kailangan gawin ito. Kuya naman, hindi matatawaran ang pagtulong nyo sa amin noon. Kung baga regalo po namin ito galing sa aming mga puso at hindi po ito kabayaran. Para rin po ito kay Lola, nang sa gayon ay may maayos na po siyang tirahan. Ganun ba? Maraming salamat mga apo. Halina kayo dito. Pasok po kayo na Yason, sa Kanoli. Bahay niyo po ito ha. Huwag niyong tanggihan dahil magtatampo na kami sa inyo. Maraming salamat po ma'am. Hindi naman po na kailangan ito eh. Ako ang dapat na magpasalamat. Hindi naman kailangan na kupkupin niyo ang mga anak ko. Pero ginawa niyo at inalagaan niyo pa sila. Malaki ang utang na loob namin sa inyo ni nanay. Maraming salamat po. Sana marami pa ang katulad niyo na bukas ang palad para sa mga gaya namin na kapuspalad. Di ayos na kuya. Pasok na tayo dahil nagluto si mama doon. Sabay-sabay silang pumasok sa bago nilang tahanan. Marami nga ang pagkain, kaya't nagsalo-salo silang muli. Hindi na pangangalakal ang hanap buhay ni Noli ngayon. Nagpapa-order na lamang sila ng mga pagkain at merienda sa mga bahay-bahay doon gamit ang kanilang tricycle. Si Aling Aso naman ang tagaluto ng mga pagkain. Madalas din na doon nagpapahinga at kumakain ng magkapatid na ayos para sa kanilang mag-ina. Dahil ang turing niya sa mga ito ay parang kanya ng mga kapatid o minsan pa nga ay mga anak. Sa mga nagdaan pa ng mga araw ay naging ganap na nga talagang doktor sa Samuel dahil nagtatrabaho na ito, habang si Noli naman ay nagkaroon ng malit na pwesto para sa mga kakanin nila ng kanyang ina. Ang sabi nga ng iba ay bilog ang mundo. Minsan kang nasa ilalim, pero kung may pagsisikap ay aangat ka rin nang hindi mo inaasahan. Basta't mahalin mo lamang ang iyong sarili at pahalagahan ang buhay, makikita mo sa huli ang ginhawa at kasiyahan. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw nito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. So paano kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.